We are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Bit itiling ahandos. Tunatenda mwana Kristo. Imwe Kristiani. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁。 Tomorrow 단신호 두위치들. 미티안간시. Мы люди святости. Tunatenda 모양새네. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional.
И мы люди с миссией. ประเทียนเรียนatun mi kan si na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者， Y somos misioneros. tinotenda kutumizira wamwe bantu Бид Назарин. Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekla peman ni iskopla haso ko kyang mafamud na rendi. Ni forso kyang ni kongrong him. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados. 在基督里是一体。 Бид ивнэгдэлтэй. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. tinotenda kubatanira wamwe bantu 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Alang umaga po sa ating lahat. Ayan, kumusta po ang bawat isa? Nagkita-kita po tayo muli after po ng ating Easter Sunday. Nandito tayo muli sa ating bahay-sambahan, sama-sama magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Ang Diyos ay mabuti. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hiniling ko po ang lahat ay tumayo at I will prepare our hearts and our mind to worship the Lord this morning. Let's be sensitive, the leading of the Holy Spirit as we come to the Lord and worship. Purihin kayo magpakailanman, Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Tayo po'y manalangin. Dakilang Panginoon, aming Ama, pinupuri ka namin, nasasalamatan. Kami nandito, purihin ka, Panginoon, at ipakita namin, ipahayag namin ang aming kasiyahan na nagpupuri sa iyo. Ang aming bibig at ang aming kamay at ang aming pag-awit ay inaalay namin sa pagpuri sa ginawa mong kabutihan sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon. Ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa amin ay malaking bagay na papasalamat namin. Kaya itong maghapon na to kami magpapasalamat sa iyo, pupurihin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ay, walang sagot. Salamat po sa mga sumagot. Amen. This is the day that the Lord has made. Ano pong gagawin natin? We will rejoice and be glad in it. Amen. Let's sing. This is the day. There's a light that shines through the sky. In your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know
holy. You are mighty. You are worthy. Worthy of praise. And I will follow. I will love you. I will love you. All of my days. All of my days. And I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore you. I will bow down before him. I will sing to and worship King, the King who is worthy. I will love and adore you. Before him, you're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Yeah. You are holy. You are holy. And you are mighty. You are worthy. Worthy of praise. I will follow. Yes, Lord, we will follow. We will listen. I will listen. We will love you. I will love you. All of my days, man. All of my days. I will sing. I will sing to and worship the King is worthy. I will love, Lord, we adore, adore. I will bow down before him. I will sing and worship King, the King, worthy is worthy. I will love, adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. And worship the King. You're worthy, he's worthy. Will love, adore him. I will sing before him, I will sing and worship the King is worthy. Love, Lord, adore. I will bow down before him, the King of heaven, and I will live my life on earth. My Prince of Peace, and I will live my life for you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Worship you, Lord, and adore you. Name. Sa kaingayan ng kapaligiran, sa kaingayan ng mga problema, pagsubok na nararanasan natin. Nabibili tayo kasi palagi na lang may ganun. But we know that the Lord gives us these trials, these problems, because He's testing our faith. He wants us to trust in Him fully. And right now, at this song, sabi dito,
Hide me now under your wings, Lord. Cover me with your mighty hand. Kasi we need to be still. We need to be calm. We need to listen to your word. Listen to your presence, oh God. Let's sing this prayer for you. Dwell with my soul. Glory be lifted to thy fathers.
Sa pagkakataon na ito, let us have a partner. Magkaroon po tayo ng kapartner natin and to pray for each other. At pasalamatan natin ang Panginoon dun sa buhay ng ating kapartner. Magpanalanginan po tayo sa umaga na ito. And let us pray. Punta po tayo dun sa isa nating kapatid at ipanalangin po natin. Tayo ay magpanalanginan. Sige po, tayo ay manalangin. Father, naririnig mo ang panalangin ng bawat isa sa amin. Salamat dahil kami ay may kapayapaan na nagbubuhat sa iyo. Salamat dahil kami ay may pag-asa na aming sandigan. Panginoon, sa pagkakataon na ito, lahat po ng mga idinudulog namin sa iyo sa umaga na ito, naniniwala po kami that you already answered it, O God. Maraming salamat dahil ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan ang nahahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. We thank you for the past days, O God, sa nagdaan na isang linggo, Panginoon, kung paano mo kami, Panginoon, iningatan. Mula doon sa family retreat, O God, at sa mga nagdaan na mga araw, sa mga trabaho, sa pag-aaral, sa lahat ng pinagkakaabalahan, you are always there. Maging sa mga panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga kabigatan, you are always there. Sa panahon, Panginoon, ng karamdaman, Panginoon, naroroon ka rin. We even thank you, O God, sa buhay ng mga lingkod mo na umuwi na sa iyong piling. We thank you for the life of Pastor Nerio Bulik. Thank you, O God, dahil ang buong buhay niya ay inialay niya sa paglilingkod sa iyo. Sa iba't ibang mga lugar, mga komunidad, Panginoon. Dalangin ko po ang yapak ng kanyang pananampalataya ay magpatuloy, Panginoon, na makita namin kung paano ikaw naging mabuti sa kanya. Salamat din sa buhay ni Pastora Aida ng Novaliches. Salamat dahil siya ay nakauwi na rin sa iyong piling. Patuloy po namin na pinasasalamatan ang mga lingkod mo na ito na ginugol ang kanilang mga buhay na paglingkuran ka. Dinadalangin namin na patuloy na aliwin mo ang kanilang mga naulilang pamilya at mga mahal sa buhay at mga kapatiran. Dalangin ko po, Panginoon, na ang kalungkutan at pagdadalamhati ay palitan mo ng kapayapaan at kaaliwan nagbubuhat sa iyo. Panginoon, iniaalay din namin sa iyo ang isang linggong darating. Itinataas namin sa iyo ang darating na Pastors and Layman's Conference ngayong darating na Martes hanggang Huwebes, Panginoon.
We pray, O God, na pag-ingatan mo ang bawat isang mga pastor at mga laymen, lay leaders na dadalo po dito na manggagaling sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Ihatid mo sila ng ligtas at payapa sa paggaganapan ng Falcon, O God. Thank you also for your provision. Thank you dahil alam po namin na ito ay itinalaga mo upang palakasin at muling i-empower, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Dalangin po namin ang bawat isang mga tagapagsalita po dito, ikaw ang kumilos sa kanilang buhay. At maging Panginoon, nilalapit po namin at ipinagkakatiwala sa iyo ang kalusugan ng bawat isang kapatiran. Ikaw ang patuloy na magdulot ng kagalingan sa bawat isa. Ikaw ang patuloy na magkaloob ng mga pangangailangan sa araw-araw. Ikaw ang maghain ng pagkain sa hapagkainan ng iyong mga anak. Maraming salamat po at higit sa lahat, ikaw ang mahayag sa buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin mo kami sa mga darating na araw na ang buhay namin ay maging bukas na aklat na makita sa amin si Kristo Jesus at sila ay makilala ang tagapagligtas sa pamagitan ng aming mga buhay. Walang ibang pinakamakapangyarihang kaganapan kundi ang aming buhay ay mahayag. At tulungan mo rin po kami na maging bukas ang aming bibig, na turuan mo kami kung anong sasabihin namin upang maibahagi namin ang iyong kagandahang loob, ang gospel of truth, Panginoon, sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. We even remember, O God, those who are in persecuted countries, O God, mga nakakaranas ng persecution ng mga kapatiran namin. Patatagin mo sila. Pagtibayin mo ang kanilang pananampalataya. And in that persecuted countries, we claim, O God, every territories, every countries, O God, na isang araw ang lahat ay luluhod at sasabihin, si Jesus ang Panginoon. We declare the salvation of the lost souls, O God. Lord, salamat po. At dahil dito, kami ay may kapayapaan. Kami ay may pag-asa. And we will be still and know that you are God. Minsan pa po namin na binabalik sa iyo lahat ng papurit pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. At minsan pa po namin aawitin ang chorus ng still. When the oceans rise and thunders roar, we will soar with you, O Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are the overflow, and I will be still and know you are God. I will be still and know you are God. I will be still and know you are Manatili po tayo nakatayo. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa pagbasa. Basahin po natin sa Juan chapter 20, verses 19 to 23. John 20, 19 to 23. Kinagabihan ng araw ding yun, ang unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan."
Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatatawad." Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Parang nawala na energy, ah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung may energy. Para tayong pumapalakpak sa hindi sikat na, artista, no? Alam niyo po, last pastor's meeting, meron po nag-speak sa amin na isang taga-Korea, in Korea, isang Koreano, at very practical po yung sinabi niya. Sabi sa amin, kapag tayo daw ay pumapalakpak, katumbas ng palakpak, yung buhay na palakpak, katumbas ng buhay na palakpak ay jumping rope. Isang sino nagja-jumping rope dito? Wala na, dati na. Ngayon, pwede pala tayo makapag-jumping rope kahit pumapalakpak lang tayo. Kaya alam niyo po, kapag tayo ay nag-church, nagpupuri sa Panginoon, para rin tayo nag-e-exercise. Dahil tuwing pumapalakpak tayo, ay para tayo nag-e-exercise na. Lumalakas pa tayo, nagpupuri na tayo sa Panginoon, lumalakas pa tayo. Amen? Kasi yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Maging healthy tayo, maging malakas tayo. Sige pa nga, bigyan nga natin ng isang clap offering ang ating Panginoon. Yan. Pagka nagsasalita ang presidente, hindi magkamayaw sa pagpalakpak ang mga tao, Pero tayo, napakapalad natin dahil hindi tao ang pinapalakpakan natin. Ang buhay na Diyos ang pinapalakpakan natin. Amen? Ang Diyos ay buhay. Ang ating Panginoong Diyos, si Jesus ay buhay. At tayo po ay nasa unang linggo pagkatapos ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon. At tayo po ay nasa serye ng pag-aaral ng ano nga ba ang significance o kahalagahan ng pagkabuhay na magmuli ni Jesus? What is the significance of resurrection? Last week, yung po yung tinalakay natin, the significance of resurrection. Pero sa mga susunod na mga linggo, sa 4 na pagkakataon na ako po, o 3 pagkakataon na makapagsasalita po ako during this 7 weeks bago po ang ating Pentecost Sunday, ay ibabahagi ko po sa inyo ang ilang mahalagang mga bagay, ano nga ba ang kahalagahan at naidudulot sa atin ng pagkabuhay ni Jesus. Batay po sa sulat ni Juan. Batay po sa Gospel of John. Kaya kung kayo po ay basahin po natin, basahin na lang po ninyo sa inyong personal, pwede nyo pong pagnilay-nilayan yung chapter 20 and 21 ng Book of John. Sa mga susunod na mga linggo. Napakaganda po, may ilang mga bagay po dito na tayo ay tatalakayin. At yung una po ay yung pagtalikod sa pagkatakot. Meron po akong mga katanungan sa inyo. Ano po ang inyong kinatatakutan? Pero bago yun, gusto kong i-share sa inyo, ang verymind.com ay naglabas ng article, pwede nyo pumuntahan, tignan sa Google. Ang verymind.com ay naglabas ng isang article tungkol sa mga pangunahing kinatatakutan ng tao. Naglagay siya doon ng 10 mga kinatatakutan ng tao at kinuha ko po doon yung first 3, yung top 3.
At nagulat po ako na ito po yung kinatatakutan ng mga tao pagkatapos po ng COVID. Una po, ayan, arachnophobia. Ang hirap. Arachnophobia. Yun, arachnophobia. Ang arachnophobia ay pagkatakot sa gagamba o sa spider. Sino po dito takot sa spider? Wala? Mamaya magpapakalat ako ng spider dito. Marami pa ng takot. Ito pala yung number 1. Ang dami pa ng mga tao sa mundo na takot sa spider. Hindi po ako takot sa spider. Pinaglalaruan namin yan. Pero pagka nakakita ako ng mga gagamba na nakakamatay, yun, nakakatakot na. Pero yung mga gagamba, hinahanap namin yan. Dahil pinaglalaruan namin nung bata pa kami. Pangalawa dito, no, na makikita natin, ay opidiophobia. Fear of snakes. Sino po takot dito sa ahas? Ayun. Marami ang takot sa ahas. Ano? Yung iba, hindi takot sa ahas. Pero pagka nakakita ng anaconda, tignan ko lang o hindi ka manakbo. At pangatlo ay acrophobia. Fear of heights. Natatakot sa may lula. Sino po dito natatakot? May lula. Ako po, may lula ako. May lula. Pero may mga pagkakataon talaga nilalabanan ko yung lula ko. Yung fear of heights. Natatakot po ako pagka masyado na mataas, pero nilalabanan ko lang po. Hindi lang nagpapakita ng pagkatakot. Ang ginagawa ko po nung umaakit ako ng puno, naghahabulan kami sa puno, ilang beses na rin po ako nahulog sa puno, pero ang totoo, takot po ako sa height, sa mataas na talaga. Ang phobia po ay nanggaling po sa salitang Griego na phobos, na ang ibig sabihin ay pagkatakot, at sa madaling salita po, ito po yung tumutukoy sa salitang panic. Nagpapanik ka na. Kapag natatakot ka, hindi mo na alam ang gagawin mo. Nawawala ka na nadidisorient ka na. Hindi mo na alam kung tama pa ba ginagawa mo o mali yung ginagawa mo. Basta nalilito ka na, hindi mo na alam ang gagawin mo. Pagka natatakot po tayo, ganun na nangyayari. Nagpapanik tayo. Nagagawa natin ang mga bagay na hindi dapat natin nagagawa. Meron pa po akong dalawang nais na banggitin na phobia at hulaan niyo po kung ano ang ibig sabihin nito. Marami pong mga tao at naniniwala po ako na maraming tao ang merong ganitong phobia. Yung una po ay, yung next slide. Una ay ecclesiophobia. Yan. What is ecclesiophobia? And the other one is homileophobia. Homileophobia. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin niyan? Any guess? Yung ecclesiophobia ay fear of church. Takot sa church. Kaya para maraming absent ngayon. Maraming natakot sa church ngayon. may takot na pumunta ng church. Masusunog lang ako dyan pag pumunta ako ng church. Di ba? Meron mga ganun. Takot mag-church. Ay, offering na naman yan. Di ba? Ay, makikita ko na naman yung kaaway ko. Kaya ayaw magpunta sa church. Pangalawa, homileophobia. Pagka preaching na, nagkakandawala na. O kaya may iba nang ginagawa. Dahil may fear ng, naku, patatamaan na naman ako niyan. Ganun yung may takot lagi pagka nakakarinig ng preaching, ng sermon. Kaya mas nakikita ko po, marami po mga tao ang merong ecclesiophobia at homileophobia sa mga mananampalataya. So, ito po yung nangyayari sa atin, malamang tayo ay nasa isang napakalaking problema. Pero kung wala tayo nito, nawa po, wala sa atin na may ecclesiophobia. May ecclesiophobia ka ba? Talungin mo yung katabi mo. May ecclesiophobia ka ba? Wala, kasi naandito ka. May homileophobia ka ba? Wala rin, kasi nakikinig ka pa. Huwag nyo lang akong tulugan. Baka mamaya pa tayo mga 2:00 matapos. Okay. Sa umaga po na ito, sabi po ng isang tao, isang
scholar, ang lahat ng tao ay merong partikular na kinatatakutan. Tama? Wala pong nilalang na tao na walang kinatatakutan. Ang lahat ay may kinatatakutan. Ikaw, anong kinatatakutan mo? Yung katabi mo, anong kinatatakutan niya? O natatakot ka sa katabi mo? Takot sa katabi. Diba? Lahat tayo may kinatatakutan. Lahat ay may takot. Kahit na ang pinakamatapang na tao, may kinatatakutan pa rin yan. Diba? Yung ang pinakamatapang na pulis sinong kinatatakutan ng pinakamatapang na pulis? Asawa, misis. Diba? Lahat may kinatatakutan. So, dito pansinin po natin, ito pong pinag-aaralan natin ay pangyayari sa mga disipulo pagkatapos na si Jesus ay mabuhay na magmuli. Pero hindi po sila naniniwala o wala sa isip talaga nila na si Jesus ay nabuhay. Ang nasa isip nila, si Jesus ay ninakaw. Ang bangkay. Alam niyo po, pinagbibintangan ng bawat parte ang pagnanakaw sa bangkay ni Jesus. Yung mga Pariseyo at mga Romano, pinagbibintangan ang mga disipulo na ninakaw ang bangkay ni Jesus. Ang mga disipulo naman at ang mga tagusunod ni Jesus ay pinagbibintangan ang mga Pariseyo at ang mga Romano na ninakaw ang bangkay ni Jesus. Merong isang tao na hindi naniniwala kasi nagkaroon siya ng personal encounter. At walang iba kundi si Maria. Napagkamalan niya pa na isang hardinero si Jesus. Umiiyak siya. At napagkamalang hardinero si Jesus. Isipin niyo yun. Pero nung makita niya, sabi niya, Rabboni, ikaw pala yan, Rabbi. Ikaw pala yang guro. At kaagad-agad nanakbo siya, hinanap niya ang mga disciples at sinabi niya, buhay ang guro, buhay ang Panginoon. Subalit hindi sila naniwala. Anong ginawa ng mga disipulo? Nagsama-sama sila sa isang bahay at isinara ang mga pintuan, isinara ang bintana, sarado ang lahat dahil sa sobrang takot. At iisipin ng mga tao, walang tao dun sa bahay. Naranasan nyo nang magtago dahil sa takot. Marami po mga Kristiyano ang nagtatago sa bahay nila. Marami mga Kristiyano ang hindi na pumupunta at sumasamba dahil natatakot. Hindi ko alam kung anong mga kinatatakutan nila. Marami mga Kristiyano ang tinatago na lang ang kanilang pananampalataya sa kanilang sarili dahil natatakot sila. Mamaya po pag-aaralan pa natin yan. Pero yun po yung kalagayan nila sa pagkakataon na ito, takot na takot sila dahil baka sila ang isunod. Hindi nila alam kung nasaan ang bangkay ni Jesus. Sinabi na sa kanila ni Maria na buhay si Jesus, pero hindi sila naniwala. Namit na ni Maria si Jesus, pero hindi pa rin sila naniwala at nagtatago pa rin sila at takot na takot sila. Habang sila ay nasa kalagitnaan ng pagkatakot, nawalan na sila ng pag-asa. Maaring iba ay nagsasabi na sayang ang 3 taon ng buhay ko ngayon, wala na akong patutunguhan. Nag-iintay na lang ako ng kamatayan. Dahil malamang sa malamang, darating na at matatagpuan din tayo ng mga nais na kumitil sa atin. Nabubuhay sila sa matinding pagkatakot. Tinago nila ang kanilang sarili sa isang lugar at nagsama-sama. Di ba po yun yung natural instinct? Nung pumutok po yung bulkan sa Albay, saan po nagpuntahan ng mga tao? Saan nagpuntahan? Sa church. Yung church, lumubog din at nangamatay sila. Just recently, nung kami po ay nasa Baguio, nagkaroon ng malakas na ulan po doon. Tuloy-tuloy na ulan. At nagkaroon ng mga
nagkaroon ng mga landslide, yung isang lugar doon ay pumunta sila, alam nila na ang pinaka-safe na lugar ay yung church. Dahil maganda po yung posisyon ng church. At naniniwala sila na hindi po makakasama sa landslide yung church na iyon. Pumunta sila, nagpunta ng mga tao sa church. Lahat ng mga tao dun sa community, pumunta sila. They went dun sa church na iyon at doon sila ay nag-stay at nanalangin. Habang sila ay nasa church, nagkaroon ng landslide uli. At kasama ang church at lahat, karamihan na andun sa church ay nangamatay lahat. Mga kapatid, makikita natin the fear, ang fear po, tinatanggal lahat ng lakas ng loob natin. Nawawala rin tayo sa sarili nating pag-iisip at kung ano-ano na nagagawa natin dahil natatakot tayo. Kapag mayroong napapanood po ba natin sa mga balita, kapag tinatanong isang tao na takot, kaya tinatanong, bakit mo nagawa yung bagay na yun? Ako po ay natatakot at hindi ko na alam ang aking gagawin. Nagdilim na po ang aking paningin. Dahil sa takot. Hindi na nakapag-iisip ng maayos. Ang mga disciples, ganun din po. Hindi na nila mapakinggan ang sinasabi ni Mary. Ang tanging nasa kanila ay yung nararamdaman nila. Ito daw po ang pinakamalaking kalaban ng tao, ang emosyon, ang pagkatakot. Ito ang pinakamalaking kalaban natin na maaaring sumira sa atin. Ngunit dito po, merong ilang mga bagay na itinuturo sa atin ang Panginoon natin sa pamagitan ng pangyayari na ito na binasa po sa ating kanina. Sa John chapter 20, verse 19 to 23. Panatiliin po natin bukas ang ating mga Biblia. 5 bagay po. Unang bagay na itinuturo sa atin. Sabi po dito, kinagabihan ng araw ding iyon, verse 19 po. Na unang araw ng linggo, habang nakasara ang pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil saan? Sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kanilang kalagitnaan at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Nang dumating si Jesus, hindi po siya dumaan sa pinto. Lumusot po siya. Bigla po siyang lumitaw. Hindi niya kailangan ng pinto para pumasok. Dahil siya ay may glorified body, nakakalusot po siya kahit saan. At pwede siyang lumitaw na lamang kung kahit saan. Unang sinabi ng ating Panginoon sa kanila, Shalom. Sabihin nga po ulit natin, Shalom. Sabihin mo sa katabi mo, Shalom. Ang ibig sabihin po nun, sumaiyo ang kapayapaan. Sa Hudyo, meron po silang practice na para bigyan ng emphasis talaga, sasabihin nila, Shalom, Shalom. Sabihin nga natin, Shalom, Shalom. Yun ang ibig sabihin na sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos. Makalawang beses. Kapag naman sila ay naandyan na yung Shabbat o yung Sabat nila, pagka Sabat na po, o magse-celebrate na sila ng Sabat, sasabihin naman nila, Shabbat Shalom. Yun po yung sinasabi nila. Ganun po sila kung bumati. Pero Shalom itself, ang ibig sabihin ay kapayapaan. Unang bagay na tinuturo ng Panginoon sa mga disipulo sa kalagitnaan ng kanilang matinding pagkatakop ay tanggapin ang kanyang kapayapaan. Yun po yung una niya sinasabi, peace be with you. Ngunit nasa sa mga disipulo po, kung tatanggapin nila ang kapayapaan na yun, wala po silang kapayapaan ng mga pagkakataon na yun. Punong-puno sila ng pagkatakot. Mga kapatid, makikita po natin sa bagay po na ito, ang naging response ng mga disipulo. Nasa kalagitnaan sila ng pagkatakot. Nang makita nila si Jesus, maaaring ang iba sa kanila ay sabi nila multo. Ito ang totoong multo. Yung nakita natin
doon sa dagat, Genesaret, nang malakas yung bagyo, at lumapit sa atin, kung saan si Pedro ay lumabas ng bangka at naglakad sa tubig at nagligtas din sa pagkakalunod kay Pedro, ay pisikal. Pero ito ang totoong multo. Maaaring marami po natakot. Mas lalo natakot. Nagulat sila multo. Maaaring may nagsabi multo. Wala po dito sa Biblia. Pero isipin niyo po na biglang lilitaw sa'yo, anong iisipin mo? Halimbawa, kayo po ay nasa bahay at biglang lumitaw sa inyo ang isang tao na hindi naman dumaan sa pinto. Anong iisipin niyo? Matutuwa ba kayo matatakot? May encounter na ba kayo ng mga multo? Wala pa? Gusto niyo na encounter? Punta po kayo sa mga Bible school natin. Marami po doon. Pero alam niyo po, meron po kami mga encounter ng mga ganyan. Matatakot po talaga kayo kapag ganun biglang lumitaw. Kung bigla nga lang lilitaw yung iyong asawa o yung anak mo na nakatalikod ka, pag harap mo biglang naandoon, natatakot ka na di ba? Nagugulat ka na at napapatawag ka ng kung ano-ano. Yung iba sabi na, ay kabayo! Ay kalabaw! Buti hindi napapamura, no? Yung iba napapamura eh. Pero alam niyo po, natakot po sila. Lalo na dagdagan yung takot nila. Pero sabihin ni Jesus na peace be with you. Ang nais sabihin ng Panginoon, tanggapin niyo ang aking kapayapaan, mawawala ang inyong pagkatakot. Ang kapayapaan ng Diyos ang sumainyo, tanggapin ninyo. Sa inyong pagkatakot, nais ng Diyos na mabuo kayo, mawala ang pagkatakot nyo, and maging buo ang inyong pananampalataya. Sinasabi ng Panginoon na sumampalataya sila sa Kanya sa mga pagkakataon na iyon. Maniwala sila na buhay siya. Tanggalin nila ang kanilang agam-agam at pagkatakot ng mga panahon na iyon. Imbis na pagalitan sila ni Jesus, dahil sila ay natatakot, alam ni Jesus, ang tatakot sila, ang binigay niya ay ang mensahe ng kapayapaan. Wala po itong pagkakaiba dun sa prayer of blessing sa Old Testament. Nais ko pong basahin sa English sa Bilang 6, 24 hanggang 26. Ganito po yung prayer of blessing eh. Sabi po doon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. The Lord, ang ating Panginoong Hesus, sa Kanyang pagsasabi na, peace be with you, sinasabi niya rin po na pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon. Naway magliwanag ang mukha ng Diyos sa inyo at nawa ang Kanyang favor ay sumainyo. Alam niyo po, ang kapayapaan, merong 3 dimensyon. Una pong dimensyon ng kapayapaan, dito po yung tinutukoy po, ito pong binibigay ni Jesus sa kanila, ay una ay yung vertical na dimension. Ito po ay sinulat ng isang scholar, ng isang Bible scholar, at kinuha ko lamang po. Yung una daw po ay vertical dimension. Ano po ito? Sabi po dun sa Romans 5:1, sa Roma 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, na pawalang sala na tayo, ay mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Yun po yung una. Dahil doon sa ating pagiging justified, sa ating pakikipag-isa kay Kristo, na pawalang sala tayo ay may kapayapaan na sa Diyos. Sa ating pakikipag-isa kay Kristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Pangalawa, peace of God takes place internally. Yung pangalawang dimension po ay
internal peace. Sabi po ni Pablo sa Filipos 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the God of peace which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Ang pangalawa pong dimensyon ng kapayapaan ay mababantayan. Magkakaroon ng kapayapaan tayo dahil mababantayan ng Diyos ang ating mga puso at ang ating mga kaisipan. Hindi tayo magiging anxious na kung ano man ang dumating. Lagi nag-aalala. Maraming mga tao ngayon nabubuhay sa pag-aalala. Sabi ng ating Panginoon, madadagdagan ba ang buhay mo kahit isang segundo sa pamagitan ng iyong pag-aalala? Hindi po. Ngunit ang sabi dito, dahil sa kapayapaan na ibinibigay ng Panginoon, mababantayan ang ating puso at ang ating isipan. At binanggit pa ni Pablo to fix our eyes, o sumulat ng Hebreo, fix our eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith. Kaya nababantayan ito. Pangatlo po na bagay ay horizontal dimension. Ano pong ibig sabihin nito? Yung sa kapwa po natin. Meron tayong kapayapaan sa ating kapwa. Sabi po ng ating Panginoon sa Mateo 5:9, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Ino-offer po ni Jesus sa atin ang kapayapaan. Bukod po sa dimensyon, meron rin pong sakop ang kapayapaan na ito. Una pong sakop ng kapayapaan ay ang ating nakaraan. Meron tayong kapayapaan sa ating nakaraan. Ang kapayapaan na ito ay bibigyan tayo ng kapayapaan sa ating nakaraan. Hindi na tayo condemn ng ating nakaraan. Kaya nga sabi, there is therefore that no condemnation to those who are with Christ Jesus. Hindi na tayo mumultuhin ng ating nakaraan. Amen! Sino po dito minumulto pa ng kanyang nakaraan? Maaring isang bagay, hindi pa talaga natin totally na isusuko sa Panginoon at naibibigay ng Panginoon natin sa Panginoon. Kaya patuloy tayong minumulto, nababalikan pa rin natin. Sino po dito, mga mag-asawa, mga magkakaibigan, o magkakakilala, kapag nag-aaway, binabalikan yung nakaraan, ganyan ka na talaga. Hindi ka na nagbago. Tapos unti-unti na, kung ano-ano na, sasatstin. Natatandaan mo ba? Tama? Mga kapatid, if we have the peace, yung shalom na ibinibigay ng Panginoon, wala na po yun. Kinakalimutan na natin yun, makakalimutan na natin yun. Isa pong bagay na natutuwa ako sa Panginoon, ang dali ko pong makalimot. Ang dali kong makalimot talaga. Pati pa nga pangalan kausap ko lang tinanong ko yung pangalan, maya-maya nakalimutan ko na Tapos hindi ko na rin matandaan kung ano yung mga pinaggagawa sa akin. Yung magaganda, natatandaan ko po, pero isang bagay kasi na pinanalangan ko sa Panginoon, dahil isa po sa mga kahinaan ko ay yung dati ay magkimkim. Dahil ako po ay isang introvert, at isang katangian po ay yung babalikan, mananatili dun sa nakaraan. But I really pray to God, Lord, please help me. Kung ano man ang kaparaan mo. Hindi ko po sinasabi na dapat tayo lahat ganun. Pero kung nababalikan po natin yung nakaraan at patuloy tayo na minumulto ng ating nakaraan, hilingin natin sa Panginoon, pagalingin tayo sa bagay na iyon. At isa pa pong bagay na pwede natin gawin ay yung sinabi ni Jesus, get behind me, Satan. Lumayas ka, Satanas. Pinapaalala sa atin ni Satan yun. Palayasan natin yun. Kapag meron taon nagsalita sa inyo ng inyong nakaraan, sabihin mo, lumayas ka, Satanas!
Baka gamitin nyo yan, ha? Ang sinasabi lamang po natin dito, ito po yung nagagawa ng kapayapaan na dulot ng Panginoon. We can be at peace sa kasalukuyan. Ito po yung pangalawa. Nasakop po, sa kasalukuyan magkakaroon tayo ng kapayapaan. Hindi tayo mag-aalala. Hindi tayo, dahil we have the armor of God. Ang baluti na kaloob ng Panginoon, ang armor na kaloob ng ating Panginoon, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. The helmet of salvation. Breastplate of righteousness. The sword, which is the word of God. Mga kapatid, kailangan ba natin ng kapayapaan ngayon? Hindi ka pa mapayapa sa mga pagkakataon nito. Hilingin mo lagi, Lord, tulungan niyo po ako maisuot ko ang baluti o ang armor of God na ipinagkakaloob mo. At lagi natin panghawakan na ang ating Panginoon ay kasama natin. Pangatlo, in the future, marami pong mga natatakot sa hinaharap. Ngunit kung tayo ay may pag-asa, kung mayroon tayong kapayapaan na ipinagkakaloob ng Panginoon, ang nagiging tuon na po natin ay muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya kaya tayo may kapayapaan dahil alam natin na makakasama natin si Jesus magpakailanpaman at iingatan tayo ng ating Panginoon. At sabi po ni King David sa isa sa mga awit, mga sinulat niya na awit, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag, ngunit galak ay dumarating sa umaga. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Tayo ay may kagalakan sa ating Panginoon. Amen. Kaya tayo may pag-asa, may kapayapaan tayo in the past, in the present, at in the future. Tanggapin po natin ang binibigay ng Panginoon. Peace be with you. Shalom. Shalom. Pangalawa po, pagsuri ng kanyang pagpapatibay. Ano pong ibig sabihin nito? Si Jesus po ay hindi lamang basta pumunta doon at nagpakita at nagsabi ng peace be with you o shalom. Kundi ang ating Panginoon ay nagpatuloy sa kanyang pagsasalita and sa verse 20, sabi doon, pagkasabi nito, anong ginawa ni Jesus? Ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Teka muna. Merong isang misteryo dito. Di po ba hinagupit si Jesus at puro sugat ang kanyang katawan? Di po ba hindi na siya makilala dahil sa itsura niya nung siya ay parusahan? Bakit ngayon si Jesus, perpekto ang katawan, perpekto lahat, ngayon, hindi natanggal ang butas sa kanyang kamay at ang sugat sa kanyang tagiliran at ang mga pinagpakuan? Hindi po ba tayo nagtataka doon? Why? Dahil ito ang katibayan na tinubos tayo sa ating kasalanan. Dahil ito ang katibayan na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maibalik at magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. Ang katibayan ng kanyang pagliligtas. Tandaan po natin, ulitin ko po, na wala ang lahat ng sugat ni Jesus sa katawan, sa mukha, sa lahat. Subalit hindi natanggal o nawala ang pinagpakuan sa kanyang kamay, sa paa, at ganun din sa kanyang tagiliran. Dahil nais ipakita ng Diyos na ni Jesus na siya'y nabuhay na magmuli mula sa kamatayan.
at tayo ay tinubos niya sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, napakaganda po nito. No? Tayo po ay nabubuhay ngayon sa mga iba't ibang mga katuruan, mga naririnig na mga turo. At ang tendency natin paniwalaan kung ano-ano man ang mga turo. Subalit may isang katotohanan lamang tayo na dapat na paniwalaan. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay nabuhay na magmuli, na si Jesus ay bumalik sa kanang kamay ng Diyos at siya ay naroroon ngayon at isang araw siya ay muling babalik. Napakaraming sinasabi sa atin at maaaring mawala tayo sa focus. Merong mga nagtuturo ng mga trivial things na dapat mag-focus, dapat alam mo kung ano ang nangyari sa Genesis, dapat alam mo lahat ng mga details, mga trivial things. Pero ang pinakamahalaga, dapat alam natin ang pinakampundasyon natin. Na iisa lamang ang ating tagapagligtas at pinaniniwalaan, walang iba kundi si Jesus. I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except through me. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na makapagliligtas liban sa pangalan ni Jesus. Siya ang ating tagapagligtas. Ito ang pagpapatibay na ginawa ni Jesus sa mga disipulo. Buhay ako, hindi ako multo. Nabuhay ako katulad ng sinabi ko na sa loob ng 3 araw, gigibain ko ang templo na ito at sa loob ng 3 araw ay muli kong itatayo. Ginanap ni Jesus. Ginanap ni Jesus ang lahat ng ito. Pinatunayan niya na siya ang tagapagligtas. Pinatunayan niya na hindi siya nanatiling patay, kundi nabuhay na magmuli. Pinatunayan niya na hindi ninakaw ang kanyang bangkay, kundi siya ay nabuhay na magmuli. Kita niyo po yung paraan ng ating Panginoon. Pinakita niya physically na siya ay buhay. At pinaramdam niya sa mga tao na ito na siya ay nabubuhay. Mga kapatid, nais ng Panginoon na maging malaya tayo sa mga pagkatakot at ginagawa ng Panginoon lahat ng maaaring maganap para mawala ang pagkatakot na iyon. At nung makita nila iyon ay nawala ang kanilang pagkatakot. Balikan po natin. Sabi po dito, nang makita nila iyon, anong naging response nila? Yung kanilang fear, yung kanilang pagkatakot ay napalitan ng tuwa. Sabi dito, tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Hindi tumulto, buhay siya katulad ng kanyang sinabi. Ayaw nating paniwalaan noon. Maaaring si Pedro ay naroroon at nagsasabi na siya pa ay nagsabi, over my dead body kung mamamatay ka. Pero ikinakatwa niya pa si Jesus for 3 times. Tuwan-tuwa sila. Kapag tayo po ay napalaya sa pagkatakot, napapalitan po ito ng joy, ng kagalakan. Kapag na-overcome po ang pagkatakot, napapalitan ito ng kagalakan. The joy of the Lord is my strength. Nawalan sila ng lakas. Ang mga disipulo ng mga panahon na yun, wala na silang lakas. Wala na silang kapangyarihan. Hindi nila nararamdaman na kaya pa nila mabuhay at magpatuloy. But because of what Jesus did, natuwa sila, nabuhayan muli sila, at sila ay nagkaroon ng panibagong lakas. The joy of the Lord is my strength. Amen. May lakas ka pa ba? Ang isang tagasunod ni Kristo ay laging may lakas. Amen. Ang tagasunod ni Jesus ay laging may joy. Kahit pagod na, kahit ano pa man pinagdadaanan, we have this joy. May kagalakan tayo. Hindi lamang nating inaawit, kundi nakikita sa ating buhay. Ipinamumuhay natin. Mga kapatid, napakahalaga na makita po natin ito.
Nare-restore, ni-restore ng Panginoon yung joy sa mga sa mga alagad niya. Sabi po ng ating Panginoon, balikan po natin sinabi ni Jesus sa John 16:22 nung gabi na nakikipag-usap siya sa mga disciples. Sabi niya, "Now is your time of grief." Bago po siya mamatay nito. "But I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy." Simula po ng pagkakataon na ito, hindi na nawala yung kagalakan sa mga disciples. Natupad ang sinabi ni Jesus nung gabi na iyon. Pangatlo po, in verse 21, sabi po dito, muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, ay isinusugo ko rin kayo." Pangatlo po, na kaparaanan upang mapagtagumpayan natin ang pagkatakot, mawala sa atin, maging malaya tayo sa pagkatakot, ay pakikibahagi sa kanyang layunin o sa kanyang gawain. Ang layunin ng Panginoon ay isugo po tayo. Fast forward po tayo sa ascension, yung pag-akyat po ni Jesus, pagbalik ni Jesus sa langit. Sinabi niya, habang kayo humahayo, gawin ninyo mga alagad ko ang mga tao. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa mga pinag-uutos ko. At lagi ninyo akong makakasama hanggang sa wakas ng panahon. Hindi lamang nagbigay ang ating Panginoon ng peace. Inulit niya ito Shalom. At pagkatapos ay, I am sending you. Isinusugo ko kayo. Ang layunin ng Panginoon ay isugo tayo. Ang layunin ng Panginoon ay ibahagi natin kung ano ang mga naranasan natin at pinaniniwalaan natin. At ito ang layunin natin. Ito ang iniwan sa atin ng Panginoon. May napansin po ba kayo sa sinabi ko? Hindi ko po sinabi na humayo kayo. Kasi hindi po naman talaga yun yung original na pagkakasulat sa Grego ng Matthew 28. Ang sinabi po doon, habang kayo'y humahayo. Inaasahan sa atin ng Panginoon, lagi tayong humahayo. Saan man tayo pamoroon, gawin natin mga disipulo ang mga tao. Pumunta ka sa eskwela o sa trabaho mo, sila ang mga tao na didisipuluhin mo. Ipapakilala mo si Jesus. Pumunta ka sa paaralan, sila yung mga tao na ididisipulo mo at papakilala mo si Jesus. Pumunta ka sa mga iba't ibang gawain sa pamilya mo, sa tahanan, sa mga reunion and everything, sila yung mga taong inaakay sa iyo ng Panginoon upang disipuluhin mo. Habang tayo humahayo. Hindi po dito sa apat na sulok ng simbahan. Nagtitipon-tipon lamang po tayo para lumakas. Pero ang nais ng Panginoon, maging natural na dala natin ang mensahe ng kaligtasan at ito ay ibinabahagi natin sa iba. Ang ating buhay, yung mga ginagawa sa atin ng Panginoon, maging buhay na aklat tayo. We are open book. We are the light of the world. Isinusugo tayo sa kadiliman ng ating Panginoon. Maaaring sasabihin natin, Pastor, Panginoon, bakit hanggang ngayon hindi pa rin sila? Hayaan mo, may takdang panahon ang Diyos sa kanila. Ipakita mo lamang at ipanalangin sila sa lahat ng pagkakataon. Pagka na-meet mo sila, pagka may na-meet tayong tao, sabihin natin lagi na, Panginoon, dalangin ko na maging bukas ang kanilang puso. Last Friday, nakakatuwa po dahil nagkaroon ng Bible study doon po sa Kabading. Meron pong 3 hindi mananampalataya na tumanggap sa Panginoon. Amen. Amen? Parang hindi kayo excited na may tumanggap sa Panginoon Mga kapatid,
Hanggat may pagkakataon po tayo, laging sabihin natin, Lord, gamitin niyo po ako. Kung meron pong isang tao na laging nag-i-encourage sa akin at lagi ko naaalala na palaging bumabalik lagi sa akin, yung pong isang missionary na nagsalita na rin po sa atin dito. At dala-dala nung isa pa natin missionary yung kanyang mensahe na, what is in your hand? Pero ang ano po, sino ang nasa harapan mo? Sino ang nasa harapan mo? Tuwing alas 8 ng umaga, nababasa niyo ba yon? Alas 8 ng umaga, sino ang nasa harapan mo? Ito po ay nagpapaalala sa atin na kung sino mang makaharap natin, opportunity yon to share ang ating Panginoon. Amen! Maging bahagi tayo ng layunin ng Panginoon. Marami ang aanihin, ngunit kaunti ang manggagawa. Ang totoo, lahat tayo manggagawa ng Panginoon. Amen? Lahat tayo. Kaya po tayo umiiral, kaya tayo patuloy na nabubuhay dahil mayroon pang maaakay na kaluluwa sa pamagitan ng buhay natin. May maaabot pa tayo ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Araw-araw po, yun po ang layunin natin. Hindi po dapat natin itago. Nakakalungkot po, marami pong mga mananampalataya na itinatago ang nagiging Kristiyano lang sila pagkakasama ang mga mananampalataya. Pag hindi na sila mananampalataya, hindi na rin sila nagiging Kristiyano. Ano pong ibig sabihin ko? Itinatago nila ang kanilang pagiging Kristiyano. Ang tawag po doon, unyango. Alam niyo po yung unyango? Ang unyango, kung sinong makatabi, nagiging kakulay. Hindi po tayo unyango. Tayo po ay mga mananampalataya. Hindi po nagbabago. Lahat man po tayo pumunta, we are Christian. At sasabihin ng mga tao, alam niyo po, I would like to encourage everyone. The moment na pakita natin na tayo Kristiyano, yung mga tao naman, hindi tayo i-judge niyan. Maaaring may mga masasabi sa atin, pero yung trust nila, yung paniniwala nila sa atin, naririyan po. Hindi mawawala po yan. Pagka meron nagkasakit sa kanila, alam nyo, sa atin lalapit yan. Sasabihin, ipag-pray mo nga ako, malakas ka sa Panginoon. Amen. Di ba may mga ganun? Naranasan niyo na po ba yun? Sinabihan kayo, ang lakas mo sa Panginoon. Yung simpleng pakikipagkwentuhan ng ginagawa sa iyo ng Panginoon ay pagbabahagi ng mabuting balita sa kanila na itataas ang Panginoon. Susunod po. Pang-apat. Sabi po sa verse 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Alam niyo po, hindi po natatapos doon. Merong bagay na ibinigay sa atin ang ating Panginoon. At ito po yun, pananatili sa Kanyang presensya. Ang banal na Espiritu. Almost 2,000 years ago, nang after 50 days na si Jesus ay nabuhay na magmuli, o nabuhay na magmuli ang ating Panginoon, ay bumaba ang banal na Espiritu. Sa pagbaba ng banal na Espiritu, sila ay nagkaroon, na-empowered sila. Na-empowered ang mga disciples at nabago ang buong mundo. Ang Roman Empire ay nabago. Dumaan sila sa matinding mga pagsubok, mga paghihirap, subalit nanatili ang presensya ng Panginoon sa kanila. Sabi ng Panginoon, receive the Holy Spirit. Tanggapin natin ang banal na Espiritu. May 3 bagay na nagagawa sa atin ng banal na Espiritu. Number 1, nililinis nito ang ating mga puso. Number 2, we are being set apart. Nahihiwalay na tayo. Hindi na tayo sa sanlibutan, but sabi ng ating Panginoon, we are not of this world. Mga bagong nilalang na tayo. Patay na tayo sa lumang pagkatao natin. Tayo ay nakalaan sa eternity. Pangatlo, we are empowered. May 2 bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon para magawa natin ito. Una, the gifts of the Holy Spirit. O the fruit of the Spirit.
Galatians chapter 5. At the gifts of the Spirit, yung mga kaloob, para magawa natin. We are empowered to witness. Para tayo manatili hanggang wakas, we have the Holy Spirit para manatili tayo na tapat sa Panginoon hanggang wakas. Dahil walang sino man sa atin ang kayang manatiling tapat hanggang wakas sa Panginoon kung wala ang banal na Espiritu. Mga kapatid, ang kahuli-hulihan o ang isa pang napakaganda pang maibibigay sa atin ng banal na Espiritu ay eto pa po. He gave us the words to say. Ibinibigay ng banal na Espiritu ang mga sasabihin natin. He convicts us. Itinutuwid niya tayo. He converts our heart. He sustains us in our difficulties. Banal na Espiritu ang nakakagawa nun. Binibigyan niya tayo ng focus at substance sa ating panalangin. Hindi natin alam kung paano manalangin, pero siya ang tumutulong sa atin upang tayo makapanalangin. He gave us the abilities kung ano na magawa natin ang mga kamanghamanghang mga bagay. Maaring iba sa atin makakaranas na makapagpapagaling na may mga karamdaman immediately. Maaring may mga iba sa atin na kapag tayo nagsalita ay very powerfully na magtra-transform ang mga tao na ito. It is because of the power na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At kahuli-hulihan, it gives us Christ-like qualities. Nagiging kawangis tayo ni Kristo. Itong lahat na ito ay nagagawa ng Spirit, banal na Espiritu sa atin. At kahuli-hulihan, verse 23, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan, ninuman ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ipahayag natin ang kanyang mensahe. Ang mensahe ng pagpapatawad. Mga kapatid, meron ba tayo sa kapatiran na hanggang ngayon di natin mapatawad? Dito po, sa kapatiran natin. Hanggat hindi natin napapatawad dyan, ang sabi ng Panginoon, uulitin ko po, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patawarin ay hindi na pinatawad. There is no forgiveness kung hindi tayo magpapatawad. Hindi sapat na sabihin natin, kalimutan mo na yun. Okay na yun. Hindi po ganun. We need to ask forgiveness and give forgiveness. Kailangan tayo magpatawad at humingi ng tawad. Kung meron po sa atin dito, let's be open to the Lord right now. Kaya nga po tayo naririto to be healed. Amen? Amen? Hindi po tayo pumunta dito kundi para magpalipas lamang ng oras at matapos dahil aircon, kahit papaano, 2 oras at kalahati, nakapag-aircon ako ngayong araw ng linggo. We are healed to be healed. Para gumaling. Kung meron tayong hindi pa napapatawad o nahihinga ng tawad na nagawa natin ng pagkakasala o pagkakamali, ito po yung pagkakataon. Kanina inawit natin, I will be still, know you are God. How can we have this stillness if meron tayo na hindi pa napapatawad? Sabi ng ating Panginoon, kapag ikaw ay mag-aalay, sasamba, iwan mo yung iaalay mo at puntahan mo yung hindi yung mga tao na kailangan mong patawarin o humingi ng tawad, saka ka bumalik para sumamba. Meron ba na wala dito na hindi natin mapatawad pa? O hindi pa tayo nakakahingi ng tawad? Meron ba sa ating pamilya na hindi pa rin natin napatawad dahil may nagawa siyang pagkakamali? Pastor, ang hirap magpatawad. Hindi ko siya mapapatawad because of what he or she did to me. Pero we have the Holy Spirit that will enable us to forgive and to forget. Do you believe in that? Maraming ayaw maniwala din na forgive and forget. Hindi ko malilimutan yan. Sasabihin ko po,
Sasabihin nyo, Diyos kasi siya, kaya siya nakalimutan. Pero kapag humingi tayo ng tawad sa Panginoon, literally, kinalilimutan niya talaga. We have the Holy Spirit that can help us to do it. Amen. Naniniwala ba tayo? Na when we forgive, kasama noon ang pagkalimot. Hindi pagkamot. Pagpapatawad at pagkamot. Palaging kinakamot yung sugat, kaya bumabalik. Huwag natin kamutin yung sugat. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong kamutin yung sugat. Nasanay tayo na ganun eh. Pinatawad ko na siya, pero kinakamot pa rin natin. Kaya hindi gumagaling yung sugat eh. Kaya hindi natin malimutan. Ang pagkalimot po, hindi po magkakaroon tayo ng amnesia, kundi yung total forgiveness. Mabubura na yun. Yun ang nais ng Panginoon sa atin. Mabura. Binura niya ang ating mga kasalanan. Pagharap natin sa Panginoon, sa judgment, sa white throne judgment, hindi na ipalalabas doon lahat ng ginawa nating kasalanan. Ang ipakikita na lang ng Panginoon ay kung paano tayo naging tapat sa Kanya. Amen! Sa atin po, ganun din po. Huwag nating kamutin. Kalimutan natin. When we forgive, we have also to forget it. Yung ginawa sa atin, masakit man. Yung ginawa natin sa Panginoon, kinalimutan niya. Magiging merong battle po na mangyayari dyan, but we need the Holy Spirit para tulungan po tayo. Sa pagtatapos po, mga kapatid, ang nais ng Panginoon, maging malaya tayo sa pagkatakot at limang bagay yung tinuro sa atin sa umaga na ito ng ating Panginoon. Babalikan po natin. Una po na itinuro sa atin, tanggapin ang kanyang kapayapaan. Pangalawa, suriin natin ang kanyang pagpapatibay na siya ay nabuhay na magmuli, na tayo ay mabuhay kay Kristo. Pangatlo, makibahagi tayo sa kanyang layunin, na tayo ay isinusugo ng Panginoon saan man bahagi ng ating buhay. Pang-apat, manatili tayo sa kanyang presensya. Ang banal na Espiritu, let us be filled with the Holy Spirit. At panghuli, ipahayag natin ang mensahe ng kapatawaran. Let us forgive one another. Tayo pong lahat ay tumayo. And may I ask the praise and worship to please come. Awitin po natin yung still sa pagkakataon na ito. Let us pray this. And as we pray together, maging panalangin natin ngayon ay tuluyan tayong maging malaya sa pagkatakot na ito. Let us embrace, yakapin natin, tanggapin natin ang kapayapaan ng Panginoon. Tanggapin natin ang katotohanan. Panghawakan natin ang katotohanan na tayo ay bago na nilalang kay Kristo. Makibahagi tayo sa layunin ng ating Panginoon. Patuloy tayong mapuspos ng presensya ng Panginoon habang tayo nabubuhay bilang mga mananampalataya. At ipahayag natin ang mensahe ng pagpapatawad sa lahat ng mga tao. Be healed. Be healed this morning. Let us sing this prayerfully. Habang inaawit po natin, maaari po natin na itaas. Maaari mong itaas ang iyong kamay. Maaari kang lumapit sa altar kung anong pangungusap ng banal na Espiritu ngayon sa iyo. Huwag mong tigasan ang iyong puso. Allow the conviction of the Holy Spirit, the leading of the Holy Spirit. Hayaan mo lang ang pangunguna ng banal na Espiritu. Dahil you are here this morning to worship the Lord.
to bless His holy name. Nais ng Panginoon na maluwalhati siya sa buhay mo sa umaga na ito. The Lord wants to heal you this morning. If you will allow Him, you will be healed. You will be healed. If you will allow Him, you will receive the blessing of the Lord. You will receive His presence. Rest, my soul. Panginoon, na may kapayapaan kami, Panginoon. May kapayapaan kami ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Let us declare God's healing. Let us declare ang miraculous thing na ginawa sa atin ng Panginoon sa umaga na ito. Oh, hallelujah. Panginoon, di po kami lalabas na hindi namin natanggap ang biyaya mo sa umaga na ito. Hindi po kami lalabas ang lugar na ito na hindi namin naranasan ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Panginoon, salamat po dahil pinawi mo ang pagkatakot sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat dahil ang kapayapaan mo ay sumasa amin. Ang layunin mo, Panginoon, ang katotohanan na ikaw ay nabuhay, Panginoong Yesus, na tinubos mo kami sa pagkakasala at binigyan ng bagong buhay sa muling pagkabuhay ni Jesus ay naranasan namin. Panginoon, maraming salamat din po dahil ang layunin mo, Panginoon, ang siyang layunin namin. Ang tibok ng puso mo, ang siyang tibok ng aming puso. Ang mensahe mo, Panginoon, ang pagpapatawad, ang siyang mensahe namin at higit sa lahat, ang presensya mo ang patuloy na pupuspos sa amin sa bawat sandali ng aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Ito po ang dalangin namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen. Makakaupo na po tayo. Puri. Shalom. Amen. Na-bless po ba tayo ngayong umaga? Amen. Sa atin pong pagpapatuloy, tayo po ay dadako sa pagkuha ng ating tithes and offering. So maari na po tayong pumila para po ihandog ang ating mga kaloob ngayong umaga. Salamat din po sa magagandang bulaklak na inihandog po ng ating mga kapatiran na sina Ate Marife Sabado at gayon din po si Pastora Sen at si Pastor Nick.
ating pong pag-pray, ang ating pong offering. Dakilang Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kayo ay patuloy na nararamdaman at nararanasan ng inyong pagkalinga, ang inyong pong pagmamahal sa amin sa paraan po ng aming pong pagkakaloob. Salamat po for sustaining us, for giving all that we need, at patuloy kayong naluluwalhati po sa aming pong mga buhay, sa aming pong finances. Nawa, Panginoon, ay magamit po ito sa inyo pong ministry sa buong mundo na ito, maging dito po sa aming simbahan sa AFCN. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli sa lahat. So, wini-welcome po natin ang ating mga bisita ngayong umaga. Meron po tayong mga ilang bisita ngayon. Si Maria Luisa Moreno. Pwede po ba siyang tumayo? Siya po ay pamangkin ni Kapanyang. Welcome po sa ating pananambahan ngayong umaga. Sana po hindi po ito ang una. Makasama pa po namin kayo sa mga susunod. And then, nakita ko rin, hindi pa natin na-welcome to yung asawa ni NG. Nakasama natin siya sa Infanta, pero hindi pa natin siya na-welcome. Welcome back, Ramil. Yun. Nadagdagan ng Men in Christ. Okay, sa ating pong mga regular na gawain, samahan niyo po ako sa ilan sa ating mga announcement. Ang ating pong worship celebration ay regular every Sunday, 9 a.m. dito po sa ating worship center. Gayun din po ang ating prayer meeting every Wednesday, 7:30 p.m. Nakakatuwa po kasi every Wednesday, ang attendance po natin hindi na bumababa ng 25. Napansin ko po yon. Kaya patuloy po tayong dumalo sa ating Wednesday prayer meeting. Dati po, below 10. Ngayon po, nagte-30 na po kami. Kaya po, masaya rin na makasama namin kayo sa ating prayer meeting. Every Wednesday po to 7:30 p.m. And then, ang practice po ng worship and media team every Saturdays, 9 a.m. Prayer breakfast na face-to-face every first Saturday of the month. Yesterday po, alam ko, meron silang prayer breakfast. So, ang susunod po will be on May 4. Sana po maka-attend din tayo ng prayer breakfast na face-to-face. And then yung regular affinity groups and devotions ng Bridgers every Sunday, 3 p.m. Women of Blessings, Friday, 7:30 p.m. Dorcas, Fridays, 3 p.m. Men in Christ, Sundays, 4 p.m. And then, yung mga pastoral care and counseling po natin, if you have concerns and prayer requests or gusto nyo pong fellowship or makausap ang ating mga pastoral team, you can approach them po through their numbers given in the At para din po sa mga ilang espesyal nating gawain, mamaya po ay ang Men in Christ anniversary. So, alam niyo po ba na 20 years na pala ang Men in Christ sa kanilang ministry? So, pag-imbita po natin ito, nag-start po sila 2004 kasi 20 na, di ba? So, mamaya po, espesyal ang kanilang gawain. Sila po ay may espesyal na tagapagsalita. Si Pastor Menardo Menen Roque. Siya po ang DS ng Social Brethren. So, 3 p.m. po ito. So, kung meron po kayong kakilala na mga katatayan na hindi pa po nakakapunta sa ating iglesia, this is the, parang opportunity to invite them. So, mamaya po, Men in Christ, magkita-kita po kayo dito sa AFCN 3 p.m. And then, yung Falcon po, paalala po muli sa mga nais mag-join or dumalo, April 9 to 11 po ito sa RRC. At syempre po, aalalahanin din natin ang mga may birthdays for this week. Itong nagdaang week na ito po, April 1 to 7. So, April 1, si Kuya Don Arevalo. April 3, si Ate Nisa. Gayon din si April pala, April 3. April 6, si April Wanson. At ngayong araw po, tatlo ang nagse-celebrate ng birthday. Si Kuya Nestor Ronquillo, si Hannah May del Rosario, at si Kapanyang Biado. Happy birthday po sa inyo. And may special rin po na nagse-celebrate ng anniversary today. Si Pastor Nick and Pastora Sen Abad. Happy anniversary sa inyo. Yan.
sabay na rin natin yung mga nag-celebrate ng March. Tawagin natin para po mabigyan sila ng birthday token. So, ito po, tatawagin natin para pumunta sa harapan, para po ibigay ang ating mga token and prayers po para mamaya ni Pastor. Si Jelly nung March 1, Jelly Duran. March 3, Angelica Abdal. March 3, also Tristan Fernandez. March 3, J.M. Deborah. March 3 din, si Ate Cheryl. Wala siya ngayon. March 4, si Kuya Herbs Tia. March 5, si Kim Lustre and si Ella Jane Albaran. March 8 po, si Kafeli. Nandito po ba si Kafeli Tandog? And then, March 8 din, si Jessie Rohan Tandog. March 10, Arnel Romero. March 12, Carmen Bangcoro. March 13, si Kuya Miko Serapion. Pwede pong pumunta sa harap lahat ng natawag para po ibigay ang ating birthday token. March 13, si Robelyn Martinez. March 17, Brian Leyva. March 20, si Ate Divine Sarmiento. Si Kuya DJ din, noong March 23. And then, March 25, si Kuya Alfredo Kaintig. March 25 din, si Kaseni Tapales. Nandiyan ba si Kaseni? Parang maraming wala ngayon, ano. March 26, Ralph Adrian Diado. March 27, si Miracle Yuson. And nung 29, si Ate Grace Tia. Pwede po bang tawagin dito pumunta sa harap lahat ng tinawag na nag-celebrate ng birthday para po kayo ay maipanalangin ng ating pastor. Yan. Tiin po natin itong mga nagdiwang ng kaarawan ngayong buwan ng Marso at nagagalak po tayo dahil pinagkalooban na naman sila ng isa pang taon ng pagpapala. At yan po, tanggapin niyo po yung maliit na token ng appreciation dahil sa inyong pagdiriwang ng kaarawan. Gift po ng AFCN sa inyo. At ganun din sa inyong pagpapatuloy sa inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at ipanalangin po natin ang lahat ng mga nagdiwang ng kanilang kaarawan. Iunat po natin yung ating kamay sa kanila. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay na kahanga-hanga ka at ang iyong pag-ibig ay wagas. Dahil sa iyong kagandahang loob, ang mga kapatid namin na ito ay pinagkalooban mo na naman ng isa pang taon ng pagpapala. Ikaw ang gumagabay sa kanila sa buong buhay nila at magiging gabay nila sa mga natitira pang mga taon ng kanilang pamalagi dito sa lupang ibabaw. Salamat po dahil sila ay nananatiling matatag at hindi nangihinawa sa pananampalatayang nasumpungan nila kay Kristo. Salamat dahil ang banal na Espiritu ang patuloy na pumupuspos sa kanila, ang dugo ng iyong anak na si Jesus ang bumabalot sa kanila at ang mga anghel mo ang nagbabantay sa kanila. Salamat po dahil patuloy na tinuturuan mo silang bilangin ang bawat araw ng kanilang buhay upang luwalatiin ang iyong banal na pangalan. Dinadalangin ko po na patuloy na sila ay maging daluyan ng pagpapala sa mga taong nakapaligid sa kanila, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga kamag-anak, kung saan man sila gumagalaw, Panginoon, at pumupunta, dinadalangin ko po na maging daluyan sila ng iyong masaganang biyaya. Dinadalangin ko pa po, Panginoon, na nawa po, patnubayan mo sila sa lahat ng pagkakataon at sa mga pagkakataon na sila ay pinanghihina, Panginoon, palakasin mo sila. Sa mga panahon ng discouragement, ikaw ang maging encouragement nila, Panginoon. Ano man ang mga pinagkaloob mo sa kanila ng mga kaloob at mga kakayanan, dalangin po namin na laging mabigyan ka ng kapurihan. Kaya hindi sa mga nagdiwang ng kanilang anibersaryo,
Patuloy na patatagin mo ang kanilang pagsasama. Patuloy na pagtibayin mo ang kristyanong pamilyang kanilang na naitaguyod sa pamagitan ng iyong kabutihan at kagandahang loob. Minsan pa, dinadalangin ko po sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo sa buwan ng Marso, ang iyong masaganang biyaya at ang pabor ang igawad mo sa kanila. Ito po ang dalangin namin kasama ng mga kapatiran na naririto. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Manatili po tayo nakatayo para sa pangwakas na panalangin at benediksyon. Sa inyong paghayo sa anihan ng ating Panginoon, tanggapin ninyo ang biyaya na ito. Ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon, ngayon at magpakailang paman, sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen, Amen, at Amen. Gusto pong ating gawain, mga gusto pong umattend ng Sunday School, manatili po at makapunta po kayo sa inyong mga klase. Thank you po and God bless. Open grace fills the sky. New mercy each day. We're alive. Let your love be known. Jesus. There's a joy that overwhelms our souls. 'Cause we know our God is in control over love. Let your favor pour out, Jesus. Rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Oh, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go, tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. This is the day